Dahan-dahan na umatras si Lian hanggang sa bumangga ang likod niya sa isang matigas na dibdib. Muli siyang napalunok. Paano siya makakatakas sa mga lalaking gusto siyang tikman? Nilingon ni Lian ang lalaking nabangga niya. Nakahinga siya ng maluwag na makita niya si Santino. Is she safe now? Ano kailangan niyo sa kanya? Seryosong tanong ni Santino sa mga lalaki. Ngumisi naman ang lalaki. Pare, ibigay mo na sa amin to. Marami namang babae dyan sa loob ng bar. Kung gusto mo, kami pang magbibigay sa'yo. Huwag mo lang pakialaman ng akin. Mayabang na saad ng lalaki habang nakangisi pa rin. Napatango-tango naman si Santino. If that is what you want, then... Sagot ni Santino na ikinagulat ni Lian. Tinignan niya si Santino at nagtatanong ang mga mata niya. Talaga bang ibibigay siya ni Santino sa mga lalaking may record na ng rape sa lugar nila? Santino, nakikiusap niyang saad. Kunot-noo siyang tiningnan ni Santino. Napalunok si Lian saka siya mabilis na iniwas ang paningin niya. Bakit mas natatakot siya sa aura ni Santino kaysa sa mga lalaking gusto siyang tikman? Ito bang ganti ni Santino sa kanya? Tipid na lang nang ngumiti si Lian. Wala na yata siyang takas. Sasaktan at papagurin niya lang din naman ang sarili niya kung pipilitin niyang lumaban. Fine. Tahimik akong sasama. Kung makukuha niyo ng gusto niyo, don't kill me. Yun lang ang pakiusap niya saka siya dahan-dahan na humakbang papalapit sa lalaking nakasandal sa sakyan niya. Nanatiling kunot ang noo ni Santino habang nakasunod ang mga mata niya kay Lian na talagang lalapit nga sa lalaki. Inis na hinila ni Santino si Lian. Is she serious? Sa lakas ng pagkakahila ni Santino kay Lian ay sumubsob ang mukha nito sa matigas na dibdib ni Santino. Napahawak na lang si Lian sa noo niya. Ang nakangiti namang mukha ng lalaki ay bigla itong sumeryoso dahil sa ginawa ni Santino. Hinila na ni Santino si Lian paalis sa bar. Susundan sana ng mga lalaki si Santino nang humarang na kaagad ang mga tauhan ni Santino na nagtatago lang sa paligid. Napatras sa mga lalaki. Nakamasanang nilingon ni Lian ang mga lalaki. Napigilan siya ni Santino. Huwag mo nang subukang lumingon pa. Kung ayaw mo tuluyan kitang ibigay sa kanila. Maautoridad na saad ni Santino. Hindi naman na nagtangka si Lian na lumingon. Pero yung sasakyan ko, anas niya. Ipakuha mo na lang bukas. Sasakyan pa bang iisipin mo kaysa ang sarili mo? Wika pa niya. Hindi naman na sumagot si Lian at sumunod na lang siya sa agos. Nang makalayo sila ay binitawan na ni Santinong kamay ni Lian sa kanya kunot noo itong hinarap. Are you serious? Sasama ka sa mga gagong yun? May diin niyang saad. Matapang naman na sinalubong ni Lian ang mga mata ni Santino. Ano pa bang laban ko sa kanila kung ibibigay mo ko sa kanila? Mas mabuti na sigurong ibigay na lang sa kanilang gusto nila kaysang lumaban pa ako. Basta buhayin lang nila ako dahil hindi ko pwedeng iwan ng mag-isa ang lola ko sa bahay ng mga Lucero. Kung kaya naman ang konsensya mong ibigay ako sa kanila, hindi ba? Nainis ding saad ni Lian. Napaigtingang panga ni Santino. Ano bang ginagawa mo sa lugar na yon? Balak mo na naman bang magpakalasing? Paano ka makakapagbitiw ka na naman ng desisyon na pagsisisihan mo? Hindi napigilan ni Santino ang galit niya. Kinagat ni Lian ang mga ngipin niya at pinipigilang hindi umiyak. Tila ba isa siyang batang napagalitan. Nang mapansin ni Santino na paiyak na si Lian, ay napabuntong hininga na lang siya at napahilamos sa mukha niya. Let's go home. Malumani na saad ni Santino sa kanya hinawakan sa kamay si Lian. Pumara na ng taxi si Santino sa kanya, pinaunang pinapasok si Lian. Tahimik lang sila habang nasa biyahe. What are you doing in that place? Tanong na ni Santino makalipas ang ilang minuto. Hindi niya naman kaagad sumagot si Lian. Do I need to ask you again? Ani Santino. Inis na lingon ni Lian si Santino. Bakit ba napaka-autoridad ng boses nito? Nang magsalubong ang mga mata nila, ay iniwas din kaagad ni Lian ang paningin niya. Dahil hindi niya kayang titigan si Santino, napabuntong hininga na lang si Lian. I'm looking for you. Akala ko nasa veranda ka lang kanina pero wala ka doon, sagot niya. Kung mawala man ako, don't look for me. I can handle myself. Huwag mo akong bigyan ng responsibilidad para bigyan ka ng hustisya kapag may nangyari sa'yo. Ano bang akala mo? Lumayas ako? Hindi na ako bata para hanapin mo pa. Seryoso pa rin saad ni Santino. I thought you're mad at me because of what happened lately. Baka kasi hindi ka na bumalik?
Mahinang wika ni Lian pero sapat na yun para marinig ni Santino. Ano pa bang pakialam mo kung hindi na ako bumalik? Naikuyom ni Lian ang kamao niya. Naiinis siya sa pagiging bossy ng boses ni Santino na tila ba nakakaangat ito kay Lian. Sa buhay pero takot din naman siyang galitin palalo si Santino. Mag-asawa tayo at kung bigla ka nalang mawawala o aalis, paano ko makikipag-divorce sa'yo? Matapang naman na sagot ni Lian. Napabuga na lang ng hangin si Santino. Paano kung hindi niya rin hinanap si Lian? Ano na lang ang mangyayari kung hindi niya naabutan si Lian? Nang umalis si Lian sa bahay nila ay dumating na rin si Santino makalipas ang ilang minuto. Nang malaman niyang umalis si Lian ay sinundan niya rin ito. Tahimik na silang dalawa buong biyahe. Nang makarating sila sa bahay ay naunang pumasok si Lian. Napahinto si Lian sa paglalakad niya na makita niyang Lola Marta niya na nasa sofa. Tumigil si Santino sa tabi ni Lian. Galit pa rin ang tingin ni Marta sa kanila. Nang tinalikuran sila ni Marta ay dumiretso na lang din si Lian paakyat ng kwarto. Didiretso na sana si Santino sa veranda na magsalita si Lian. Malapit na ang anniversary ng kumpanya. Gusto ko sanang samahan mo ko para lang may makausap ako hanggang sa matapos ang program. Aniya nang hindi tinitingnan si Santino. Hindi naman sumagot si Santino saka dumiretso sa veranda. Sinundan ni Lian ng tingin si Santino. Nakokonsensya dahil sa veranda lang ito natutulog. Napapabuntong hininga na lang si Lian. Hindi naman siya komportable na may kasamang lalaki sa kwarto. Sumapit na ang araw ng anniversary ng kumpanya ng mga Lucero. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Lian dahil wala pa rin siyang magawa para baguhin ang itsura ni Santino. Isasama niya na lang ito dahil wala rin naman siyang makakausap sa mga guest ng kumpanya nila. Nang makagayak na silang dalawa ay lumabas na sila ng bahay. Ako nang magde-drive. Give me your key. Motoridad pa rin sa ni Santino. Tinignan ni Lian si Santino pero napabuntong hininga na lang siya. Sa tuwing titingin siya kay Santino para bang may kapangyarihan ang mga mata nito dahil napapasunod siya ng kagaya ni Santino. Hindi maipaliwanag ni Lian ang aura na meron si Santino. Are you sure that you know how to drive? Tanong ni Lian. Nagdududa sa kakayahan ni Santino. Sa tingin mo ba, ang mga kagaya ko hindi marunong mag-drive? It's not like that, pagdadahilan na lang ni Lian kahit na nagdadalong isip siya kung ipagkakatiwala niya sa sasakyan kay Santino. Nang pinatakbo na ni Santino ang sasakyan ay sakalang nakahinga ng maluwag si Lian dahil marunong naman itong mag-drive. Naka-long gown si Lian habang nakasuot si Santino. Papasok na sila ng entrance nang makasalubong nila si Marta at hinarang silang ipinagtaka ni Lian. Grandma, why are you doing this? Tanong niya. You are not allowed to go inside. Ipapahiya mo lang ang pamilya natin because of your beggar husband. Divorce him first. Saka ka bumalik sa akin at pag-iisipan ko kung tatanggapin kita ulit bilang apo ko. Masungit na wika sa kanya ng lola niya saka sila pinaalis sa venue. Don't touch her. May diing wika ni Santino nang itulak sila ng mga gwardya paalis. Hilaw na lang na natawa si Lian. Marami naman siyang naging successful na project pero dahil lang sa ayaw nila sa asawa niya, ayaw na siyang padaluhin ng pamilya niya sa anniversary ng kumpanya nila. Kung sa bagay, hindi naman niya masisisi ang mga ito dahil sa katayuan ng buhay ni Santino. Nagmula sa mayamang pamilyang mga Lucero at hindi sila makakapayag na magkakaroon sila ng koneksyon sa mga nakakababa sa kanila. Tiningnan ni Santino si Lian na tila ba wala man lang gagawin para makapasok. Kung sa bagay, kung siya rin naman ang tatanungin, ayaw niyang pumasok sa loob ng venue dahil wala naman silang gagawin. Paalis na sila nang makasalubong nila si Enzo at Trixie. Nakangisi ng mga to sa kanila. I told you, you will regret what you did to me. Nagmamayabang na saad ni Enzo. Who told you that I regret marrying Santino? Sagot naman ni Lian sa kanya inaangkla. Ang kamay niya sa braso ni Santino kahit na napapahiya na rin si Lian. Hindi ka pinapasok ni Lola? Deserve, wika ni Trixie. Napansin naman ni Santino ang kwintas na suot ni Trixie. Napangisi at napailing na lang siya dahil ang kwintas na suot ni Trixie ay ang pinabili niya sa sekretary niya para iregalo kay Marta Villaferte. Nice necklace, pero alam kong ninakaw mo lang yan, wika ni Santino. Napahawak naman si Trixie sa necklace niya sa kanya tinaasan ng kilay. Si Santino pero kinakabahan na rin siya. Huwag mo akong pagbintangan dahil binili ko to, sagot ni Trixie pero ngumisi lang si Santino. Then,
Ipakita mo sa akin ang resibo mo. Nagahamong saad ni Santino pero hinila na ni Trixie si Enzo papasok ng hotel dahil wala naman talaga siyang maipapakitang resibo. Do you know about jewelries? Kuryosong tanong ni Lian. Hindi naman masyado. Tipid na sagot ni Santino saka nauna ito maglakad paalis na. Sumunod naman na si Lian sa kanya. Kung alam lang nilang hindi sila papapasukin sa loob, hindi na lang sana sila nagsayang ng oras na nagpunta para sana umattend ng anniversary. Bakit mo nasabing nakaw ang kwintas ni Trixie? Para kasing siguradong sigurado ka na wala siyang may ipapakitang resibo. Ani pa ni Lian na makarating sila sa parking area. You will know soon. Napabuntong hininga na lang si Lian nang wala siyang makuhang sagot. Napapaisip talaga siya kung galing lang ba talaga sa lower class si Santino. Dahil sa English accent pa lang ni Santino, tila ba hindi siya pangkaraniwang tao. Bumalik na silang dalawa sa bahay ng mga lasero. Nang makapagbihis si Santino, hinintay niya si Lian na lumabas mula sa CR. Aalis na muna siya dahil hindi niya na kayang manatili sa loob ng bahay ng ibang tao ng matagal. Aalis na muna ako, babalik na lang ako mamaya. Pagpapaalam ni Santino saka siya tumayo. Dito ka ba kakain? Tanong ni Lian. Hindi, kung inaanto ka na, huwag mo na akong hintayin. Huwag kang mag-alala, wala akong gagawin sa'yo. Ani ni Santino saka lumabas ng kwarto. Hindi naman na nagtanong pa si Lian dahil wala naman silang pakialamanan sa mga private life nila. Pagsapit ng gabi ay nagtungo si Lian sa hardin. Nakatingin sa kawalan habang iniisip ang kanyang ina. Kung hindi ba ito namatay noon, ganito pa rin ba ang buhay niya? Siguro kung buhay pa ito, hanggang ngayon ay hindi man sila mayaman pero may masaya silang buhay. Simula nang magkaisip siya, nakadikit na sa pangalan niyang anak siya ng kabit. Minsan naiisip niya ring umalis na lang pero iniisip niya rin ang Lola Elsa niya. Wala siyang kakayahang ipagamot ito at hindi niya rin alam kung kakayanin pa niya kapag nawala na rin sa kanya ang lola niya. Ito lang ang tanging kakampi niya. Akala niya noon, kapag nagkaroon siya ng boyfriend, magkakaroon na rin siya ng bagong kakampi. Pero nagkamali pala siya. Kung sa bagay, hindi niya naman masisisi si Enzo dahil si Trixie naman talagang legal na anak. Tipid na ngumiti si Lian nang maalala niya si Santino. Sa unang pagkakataon, may taong humarang para saluhin ang sampal na para sa kanya. Si Santino din ang taong nagtatanggol sa kanya at may lakas ang loob na sagutin ng pamilya ng mga losero. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Lian. Nang maalala niya ang mga araw na naging masaya siya kasama si Enzo. Ramdam pa rin niya ang kirot dahil akala niya nahanap niya ng Prince Charming niya. Pero isang malaking kasinungalingan pala yun. Hindi niya alam kung totoo ba talagang mga ipinakita ni Enzo sa kanya noon o hindi. Kailan pa siya niloloko? Kailan nagsimulang ginagawa na pala siyang tanga? Gabi na pero nakaupo pa rin si Lian sa duyan sa hardin nila. Pinuntahan naman siya ni Lola Elsa, her grandmother in her mother's side. Are you okay? Tanong na matanda sa kanya. Tipid namang ngumiti si Lian sa kasya, bumuntong hininga. Kahit na anong gawin ko Lola, galit pa rin silang lahat. Enzo cheated on me, pero bakit sa akin sila galit? Dahil ba sa pinakasalan ko ang isang stranger? Kung lalaki ang nagloko, okay lang, pero kapag babae, nakakahiya. Aniya, hinaplos naman ni Elsa ang buhok ng apo niya. Huwag mong i-pressure ang sarili mo. Gawin mo mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Kahit na pinakasalan mong lalaking hindi mo kilala, nahanap mo naman ang magiging kakampi mo. Nakikita kong mabait at mabuting tao si Santino at nakikita kong napapangiti ka niya minsan. Don't please your father's family. All I want for you is to be happy. You don't need a rich man. Kung sino man ang lalaki makakapagpasaya sa'yo, okay na siya para sa akin. Huwag kang magpapakasal sa mayamang lalaki para lang pasayahin ang pamilya ng daddy mo. Wika sa kanya ng lola niya. Napangiti naman si Lian sa kanya niyakap ang lola niya. Ito na lang ang tanging kakampi niya sa loob ng bahay nila. Dito na ako lumaki Lola. Dito na tayo tumira ng maraming taon pero hanggang ngayon galit pa rin sila sa akin. Alam ko namang hindi ko na yun mababago dahil bunga ko ng isang pagkakamali. Siguro tatanggapin ko na lang na kahit kailan hindi ako matatanggap ng pamilya ni Daddy. Kapag nakapag-ipon ako Lola at kaya ko nang buhayin ng sarili ko at ikaw. At kapag kaya ko na ring bayaran ng mga maintenance at check-up mo.
Aalis na lang tayo dito. Wala naman akong interes sa kayamanan nila. Okay lang sa akin na may mana naman silang ibibigay sa akin o wala. Mapait namang ngumiti si Elsa. Siya lang bang dahilan kaya nagtitiis ang apo niya sa pamilya ng Lucero? Huwag mo kong isipin, apo. Kung ako lang ang dahilan kung bakit ka nagtitiis dito, ayos lang ako. Gusto mo na bang umalis dito? Nilingon ni Lian ang lola niya saka siya bahagyang ngumiti. We'll stay here, Lola. I'm fine. May dahilan naman para magalit sa akin si Daddy. At si Lola dahil pinapahiya kong pamilya nila. Pinakasalan ko ang lalaki hindi ko naman kilala at walang katayuan sa buhay. You're right. Hindi magandang magdesisyon kapag masyado kang emosyonal. Aniya saka siya tumingin sa malawak na kalawakan. Umaasang magpapakita sa kanyang-kanyang ina pero simula nang mamatay ito, hindi ito nagparamdam o nagpakita man lang sa kanya. I noticed that Santino is making you smile. Do you like him? Nalaki ang mga mata ni Lian sa tanong ng kanyang lola. I am not, Lola. Anong klaseng tanong ba yan? Tila ba biglang nahiya si Lian sa kanya inilibot ang paningin niya dahil ba kami nakarinig sa kanila. Natawa na lang si Elsa. Nang lumalim ng gabi ay bumalik na si Lian sa kwarto niya pero wala pa rin si Santino. Kinuha niya ang cellphone niya pero hindi niya naman alam ang number ni Santino. Binuksan niyang veranda pero wala pa rin talaga si Santino. Napapaisip siya kung nagtitrabaho pa rin ba si Santino. Kung sa bagay, simula nang ikasal silang dalawa, hindi niya naman ito binigyan ng pera para sana may sarili ring pera si Santino. Bakit ba ngayon ko lang yun naisip? Ang bobo mo talaga, Lian. Usan ni Lian sa sarili niya. Nahiga na si Lian sa kama niya pero hindi siya mapakali dahil gabi na pero wala pa rin si Santino. Iisipin niya kung uuwi ba ito. Paano kung hindi siya pinapasok ng mga gwardya? Mabilis na napabalikwas si Lian sa hinihigaan niya. Paano kung hindi na nga pinapasok si Santino? Mabilis na lumabas ng kwarto si Lian saka siya bumaba. Ma'am Lian, gabi na. Bakit nandito pa rin kayo sa labas? Tanong na naka-duty na gwardya. Hindi pa ba bumabalik si Santino? Tanong ni Lian. Yung asawa niyo po ba? Tanong naman ng gwardya. Nahihiyaman si Lian pero tumango na rin siya. Hindi pa rin siya bumabalik, ma'am. Napatango-tango na lang si Lian saka siya bumalik sa loob ng bahay nila at naupo sa sofa. Lumabas naman si Trixie mula sa kusina at may daladalang tubig na nasa tumbler niya. Hinihintay mong pulubi mong asawa? I can't believe that you really married the beggar. Kung sa bagay, sa akin naman talaga nababagay si Enzo. Maganda ka lang, Lian, pero wala kang pagmamay-ari. Kaya huwag ka nang umasang mapapabilang ka sa mga elite family. Kahit gaano ka pa kaganda, kung anak ka sa labas, walang in-laws ang magkakagusto sa'yo. Panglalait na naman ni Trixie sa kanya. Mas matanda si Trixie sa kanya at simula pa ng bata sila, hindi na sila magkasundo. Wala naman akong ginagawa sa'yo, Trixie, but you're always taking what is mine. Ginawa na naman siya ni Trixie. Ako pa talagang nangunguha ng sayo. Wala kang pagmamay-ari, Lian. Ikaw ang nang-agaw kung anong akin. Seryoso yun ang Saad at akma na sanang aalis nang muli niyang hinarap si Lian. Paalisin mo na ang pulubi mong asawa. Masyado mo nang sinasamantalang pamilya namin. Ang kapal naman ng mukha mo para magpatira dito ng pulubi. Palamunin ka na nga. Nag-uwi ka pa ng lalaking palamunin din. Mahiya ka naman. Dagdag pa ni Trixie, saka ito tuluyang umalis. Bumalik naman na si Lian sa kwarto niya at natulog. Nang magising siya kinabukasan, wala pa rin si Santino. Hindi niya naman ito matawagan dahil wala siyang number nito. Idadami niya ba talaga si Santino sa gulo ng buhay niya? Siguro nga'y kakausapin niya na to para maasikaso na nila kaagad ang divorce nilang dalawa. Napabuntong hininga na lang si Lian dahil siguradong aabuti ng maraming taon bago pa maapruvahan ang divorce nila at lalo na at wala namang divorce sa Pilipinas. Nang bumaba siya ng kwarto niya ay nakita niya kaagad ang Lola Marta niya. Hinarap naman siya nito. Simula ngayong araw, hindi mo na papapasukin ditong basura mong asawa. Wala kang karapatan na magpapasok ng kung sino dito sa pamamahay ko. May diing saad ni Marta. Huwag kang mag-alala, Lola. Hihiwalayan ko naman siya pero pwede po bang hayaan niyo muna siyang manirahan dito pansamantala? Titira lang siya habang inaasikaso namin ang annulment namin. Gusto ko lang makasiguro na mawawalan ng visa ang kasal namin bago ko siya paalisin. Nakikiusap niyang Saad. Napahilot na lang si Marta sa ulo niya dahil siya din nalang problema ni Lian sa pamilya nila.
Siguraduhin mo. Yun na lang ang sagot ni Marta. Tumango na lang si Lian. Anong buhay pa kaya ang kakaharapin ni Lian sa pananatili niya sa pamilyang walang pagmamahal sa kanya? Ituloy kaya ni Lian ang planong annulment niya kay Santino? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.